Welcome back sa ating instructional video using SorbetCalc for Sorbet Returns Processing. So bago tayo magsimulat sa 10-step workflow natin, kailangan natin yung data para sa processing natin. So ano ba talaga ang kailangan, mga primary requirements para mapaprocess natin yung sorbet returns natin? Para sa akin, iba-iba naman tayo, pero for me, ito yung apat na main data na kailangan ko para magpa-process ng isang sorbet returns. Una, yung cadastral map. Kasi importante yung cadastral map kasi doon natin makikita yung shape ng figure ng lote natin. So kung nag-conform ba ito sa ipa-plot natin, at saka doon din makikita natin yung mga adjoining lot numbers, yung mga adjoining physical features like roads or creek. Ito din natin makikita kung saan yung corner number 1 ng lote natin. So, pangalawa, yung lot data computation sheets. So, importante ito kasi dapat ipa-plot natin yung corner coordinates ng lote natin exactly. Kasi during the verification, doon sila magbabase. So, hindi pwede na yung technical description lang ipa-plot natin kasi talagang hindi magko-close yan. At saka sigurado ako na hindi ma-approve yan kasi i-require ng DNR yung lot data computation as reference for the boundary. So, pangatlo, yung certificate of title if applicable or survey authority if hindi pa siya titled. Yung certificate of title, nandun yung information na may-ari, yung OCT number, yung patent number, yung mga dates kung kailan in-issue. Doon din natin makikita yung kung kailan sinosurvey yung lote at sino yung nagsasurvey, yung geodetic engineer ng lote. So, importante na on hand yung copy ng certificate of title. Pangapat, yung field notes, yung traverse field notes mo kasi doon mo rin, paggawa mo ng traverse, doon mo i-encode yung mga azimuth at saka distances. Pero pwede naman na walang field notes kasi pwede mo namang parang i-fabricate yung traverse mo. Lalo na pag gumagamit ka na ng GPS, so hindi ka na nag-traverse site. So, pero required to ng DNR, so we need to comply. Okay? So, for this video, ipapakita ko yung manual preparation ng pagpa-plot ng lot data computation. Kasi dalawa yung ginagamit ko na procedure, yung manual at saka yung AI-assisted na pag-encode ng boundary. Okay? So, minimize ko muna yung PowerPoint presentation ko at ipakita ko sa inyo paano i-encode natin yung LDC using manual. So dito, pinipicturean ko yung kiosk. So ito yung mga LDC na gagamitin ko. So una, titingnan ko yung cadastral map. So dito, ito yung concern ko na lote. Lot 6243. So, yung liaison officer ko, sinasabihan ko siya na picturean mo itong apat na lote. 6246, 45, 6243, and 6247. Itong 6244, pwede ko naman i-connect to. So, hindi ko na kailangan. So, for reference lang, para sa site, so, sinasabihan ko siya na picturean mo yung apat. So, ito yung pinapadala niya sa messenger ko, dina-download ko. So, ito yung apat na LDC galing ng kiosk. But for now, we will interesado tayo sa 6243. Ito yung i-subdivide natin. So, split ko muna yung screen ko dito at saka ipa-fire up ko yung SorbetCalc ko. At tapos ipa-plot natin using manual. Okay, so we'll just wait for SorbetCalc to load.
Okay. So, i-split ko muna yung display ko para makikita nyo kung paano ipa-plot yung using manual. So, stretch ko dito muna. Baba ko konti yung kasi para makikita sa screen. Diba? Ayan, makikita na sa screen. Okay. Oops, sorry. Anyway, parang in-stretch niya doon sa extend. Anyway, punta ka sa parcel, then we'll go parcel editor. Okay? So, dito sa parcel editor, una, itong lote ko is nasa San Ricardo. Ito, kita mo, San Ricardo, Southern Leyte. So, ang unang gagawin ko dito sa parcel editor, siselect muna ako ng type point. Okay, type point. Then, siselect ako ng saan yung type point ng San Ricardo. Then, BLLM number 1. So, ito, CAD 787. Makikita mo ito, CAD 787. So, pag i-input dito, may isa akong video na siguro ilalagay ko dun sa miscellaneous paano i-encode or i-save yung type point doon sa type point database. Okay? So, watch the video doon sa miscellaneous paano ito na-encode tong type point dito sa type point database. So, nasa CAD 787 tayo, then Tintuyan, San Ricardo, Cardas 3, BLLM number 1. So, check natin kung parehas ba yung type point niya. So, no routing dito, saka yung sting. Okay? So, yun. Okay? Okay natin. So, ito. Okay, so nalalagay dito yung routing sting. So, didesign yung Sorbical na yung boundary encoder na parang-pareha dito sa kiosk para hindi masyadong nalilito tayo. So, we're concerned sa coordinates. So, lalakihan ko muna to para makikita natin buo. So, ito zoom natin. So, ganito, mamanual natin. So, type tayo, parang ikokopya lang natin. Pero later on, may isang method tayo na para hindi kayo na boboard or kasi talagang tedious talaga yung pag-encode ng coordinates. But for this training, we'll do this one. 0, 1, 9, 9, 6, 250.65. Tapos gamitin mo yung arrow key lang, left or right arrow, para mag-move siya sa left or right. 530.124.83. Siya nga pala, dapat naka-check tong by coordinates. Kasi ito, technical description to. So, pag nag-input tayo ng bearing at saka distance, ito yung dapat i-check natin. But for now, we'll select the by coordinates. Okay? Okay, 223, 1096, 256.95, 530, 125.38. Enter. So, 324, 1096, 260.09, 530, 127.41. Press enter. Then 425, 1096, 271.85, 530, 126.80. Enter. So 5 to 6,
1096 271.52 530 137.39 enter. So makikita mo dahan-dahan nag-shape yung sketch natin dito. So tapusin lang natin yung 627 1096 245.7 apps. So 245.73. So 530 38.93. So yung 721 1096 245.23 530 125 oops 125.20. Okay. So makikita mo to kung tama yung pag-i-encode mo. Titingnan mo yung area. So 319, so something is wrong. Kasi 315 lang yung area natin. So check natin. So dito 1096 250 65 530 124 83 096 25 259. So dapat to 9, di ba? 9. So 259 checks na 9. So enter. So 'yon. So makikita mo kung tama yung in-encode mo. So kita mo 319.26. So ito din 319.26. So, yun yung manual. Tapos, paano natin ipa-plot ito? So, dito, click mo tong plot to screen. Click plot to screen. Then, okay. Then, you close. So, i-zoom extend mo. Zoom, G, then E, enter. So, yun yung lote mo. Okay? That's how you do it manually. So, in the next video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-encode yung mga lot data galing picture ng kiosk using an AI assistant. Okay? See you in the next video.